May mga gabing tahimik pero hindi ligtas. May mga kalsadang madilim na may lihim na nag-aabang. Sa Sheriff Agwak, isang gabi ang babago sa lahat. Isang gabing masusulat ng kwento ng tapang, takot at sakripisyo. Habang ang iba ay mahimbing nang natutulog, may mga bayaning patuloy na nagbabantay, ngunit hindi nila alam sa bawat segundo ng gabing iyon, papalapit sila sa isang trahedyang hindi nila matatakasan. Ito ang kwento ng ating mga magigiting na alagad ng batas. Mga pusong handang mag-alay ng buhay para sa kapayapaan ng lahat. Sa madilim at tahimik na gabi ng March 28, 2026. Bago ko ipagpatuloy, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana po ay masuportahan nyo ang Ate Jo Story PH sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, follow at pag-subscribe para maging updated sa mga susunod pang kwento ng misteryo, hustisya at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. Nabalot ng pangamba ang bayan ng Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Ang hangin ay tila may dalang kakaibang kaba. Ang kalsada karaniwang dinadaanan ng mga sasakyan ay naging saksi sa isang trahedyang hindi malilimutan. Isang patrol car ang dahan-dahang bumabaybay sa daan. Sakay nito ang 8 pulis, mga lingkod bayan na buong tapang na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Pagod man, ngunit buo ang loob. Pauwi na sana sila sa Camp Dato Aquilan. Sa isip nila, isa na namang araw ng serbisyo ang natapos. Sa Mother Poblacion Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur, alas 9 ng gabi, payapa ngunit may nakaamba palang panganib. Tinambangan ng hindi bababa sa 10 armed group. Isang lugar na minsang tinahak ang landas ng kaguluhan, ngunit patuloy na umaasang makamit ang tunay na kapayapaan. May gabing hindi na muling makakalimutan. Isang ordinaryong araw na nauwi sa isang pambihirang trahedya. Bago ang gabi, mga bayaning tahimik na naglilingkod. Maghapon pa lamang, abala na ang mga pulis sa kanilang mga tungkulin. Sa ilalim ng init ng araw, nagsasagawa sila ng routine patrol, pagbabantay sa mga checkpoint, pakikipag-ugnayan sa komunidad at pagtiyak na ligtas ang bawat mamamayan. Hindi lingid sa kanila, sa lugar ay hindi pa rin ganap na ligtas. Sa mga nakaraang linggo, may mga ulat ng kahina-hinalang galaw. Mga armadong grupong namataan sa malalayong bahagi ng kalsada, mga bulong-bulungan na posibleng pag-atake at ilang insidenteng hindi man gaanong napapansin ng karamihan ay nagbibigay babala sa mga otoridad. May ilang residente ang nagsabing may mga hindi pamilyar na mukha sa paligid, parang may mga binabalak. Ngunit sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga pulis. Para sa kanila, ito ang kanilang tungkulin. Ang harapin ng panganib para sa kapayapaan ng iba. Ang gabing katahimikan na may kasamang pangamba. Pagsapit ng gabi, unti-unting nanahimik ang bayan. Ang mga ilaw sa bahay ay isa-isang namatay. Ang kalsada ay halos wala nang dumadaan. Bandang gabi matapos ang kanilang duty, sumakay ang 8 pulis sa kanilang patrol car, pagod ngunit may konting ngiti dahil natapos na naman ang isang araw ng serbisyo. Sa loob ng sasakyan may mga simpleng kwentuhan. Uuwi na ako bukas sa pamilya ko. Sana makapagpahinga na tayo kahit konti. Basta ligtas lang ang lahat. Okay na yon. Hindi nila alam, ang gabing iyon ang kanilang magiging huli. Ang pagbiyahe, papunta sa kapalaran, tahimik ang daan habang tinatahak nila ang rutang pabalik sa Camp Dato Aquilan. Madilim ang paligid, tahimik, tanging ilaw ng sasakyan ang gumagabay sa kanila. Ngunit sa gilid ng kalsada, may mga matang nakamasid, mga aninong nagkukubli sa dilim, tahimik, naghihintay at handang umatake. Ang lugar na iyon, ayon sa ilang ulat, ay matagal nang itinuturing na vulnerable area, kung saan may mga naunang insidente ng harassment at sporadic
na putukan. Hindi man palaging napapabalita. Kilala ito ng mga nasa serbisyo bilang lugar na dapat pag-ingatan. At sa gabing iyon, tila doon nagtagpo ang kapalaran at panganib. Ang ambush, isang iglap, isang trahedya sa isang iglap lang. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Mula sa gilid ng kalsada, sumiklab ang walang habas na paputok. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng sigaw, putok at takot. Sumabog ang katahimikan mula sa magkabilang gilid ng kalsada. Sabay-sabay na pinaputukan ng patrol car ng mga bala. Ang mga bala ay walang habas na tumama sa sasakyan. Nagulat ang mga pulis ngunit hindi sila natakot sa kabila ng biglaang pag-atake. Sinubukan nilang lumaban. Sinubukan nilang makaiwas ngunit ang kalaban ay handa at sila ay nasa gitna ng bitag. Wala silang pagkakataong makaiwas. Wala silang oras para tumakas. Ang kanilang sinasakyan ay naging target ng isang planadong pag-atake. Ang mga salarin ay tila matagal nang nagplano. Alam nila ang ruta, alam nila ang oras, alam nila kung kailan aatake sa loob ng sasakyan. Naging laban ito ng buhay at kamatayan. Sigaw, putok, takot at tapang. Ang pagkawala, mga pangalan ng kabayanihan. Ang 5 pulis ay bumagsak. Patrolman Kenneth Perocho, Patrolman Alpata Marohom, Patrolman Amil Bangsa, Patrolman Arsenal CV, Patrolman Sayid Redwan. Hindi sila umatras at hindi sila sumuko. Hanggang sa huling sandali, pinili nilang maging matapang at ialay ang kanilang buhay para sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa gitna ng putukan, ginawa nila ang lahat para lumaban. Hindi sila umatras, hindi sila sumuko. Sa kabila ng panganib, pinili nilang harapin ang hamon bilang mga tunay na tagapagtanggol ng kapayapaan. Ngunit sa tindi ng pag-atake, isa-isa silang napatahimik. Nang humupa ang putok ng baril, ang kalsada ay iniwan ng puno ng bakas ng karahasan. Ang patrol car, wasak ang paligid, tahimik muli ngunit puno ng lungkot. Ang 3 sugatan ay agad isinugod sa ospital, ngunit para sa 5, huli na ang lahat. Sa kanilang pagpanaw, naiwan ang mga pamilyang naghihintay, mga asawang umaasa, mga anak na sabik sa yakap, at mga magulang na hindi kailanman handang magpaalam. Sila ay hindi lamang mga pulis. Sila ay mga ama, anak, kapatid at kaibigan. Mga taong may pangarap at pagmamahal sa bayan. Sa bawat patak ng kanilang dugo, nakaukit ang isang mensahe. Ang serbisyo sa bayan ay hindi biro. Ito ay sakripisyo, handang ialay kahit ang buhay. Matapos ang putukan, katahimikan ng lungkot, nang tumigil ang putok ng mga baril, ang paligid ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng dalamhati. Ang patrol car ay punong-puno ng tama ng bala. Ang kalsada tila naging saksi sa isang digmaan. Mga pusong naiwan sa kanilang mga tahanan, may mga pamilyang naghihintay. Isang paalala sa lahat, ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng krimen. Ito ay paalala ng panganib na hinaharap ng mga taong naglilingkod sa bayan araw-araw. May mga ulat ng naunang banta, may mga senyales ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin nilang tumupad sa tungkulin. Dahil para sa kanila, ang serbisyo ay hindi lamang trabaho, kundi panata, hustisya at pag-asa. Hanggang ngayon, patuloy ang investigasyon. Hinahanap ang mga salarin, hinahanap ang hustisya. Ngunit higit pa doon, hinahanap ng komunidad ang kapayapaan. Sa bawat buhay na nawala, may aral na naiwan. Pahalagahan ng buhay, igalang ang mga naglilingkod
at higit sa lahat, magkaisa para sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi lang katahimikan ang ating nararamdaman, kundi isang mabigat na panghihinayang. Panghihinayang sa mga pangarap na hindi na matutupad, sa mga yakap na hindi na maibibigay, sa mga salitang ingat ka na hindi na muling maririnig. Ang mga magigiting na alagad ng batas na ito ay hindi lamang mga pangalan sa balita. Sila ay mga pusong nagmahal, mga amang umasa, mga anak na may pangarap. At sa isang iglap, kinuha sa kanila ang pagkakataong mabuhay. Kung sana'y may isa pang pagkakataon, kung sana'y may paraan para maiwasan ang trahedyang ito. Ngunit ang kung sana ay nananatiling tanong na walang kasagutan. Ngayon ang kanilang kwento ay hindi dapat magtapos sa lungkot lamang, kundi magsilbing panawagan sa bawat isa sa atin. Panawagan para sa pagkakaisa, panawagan para sa respeto sa buhay, panawagan para sa tunay na kapayapaan. Hindi natin kailangang maging pulis para ipaglaban ang tama. Sa simpleng paraan sa pagiging mabuting mamamayan, sa pag-iwas sa karahasan, at sa pagtulong sa kapwa, maaari tayong maging bahagi ng pagbabago. Dahil ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iilan, kundi laban ng buong bayan. Para sa ating mga bayani, naway hindi masayang ang kanilang sakripisyo. Naway maging aral ito sa bawat isa, at naway dumating ang araw na ang ganitong trahedya ay hindi na muling mararanasan. Sa bawat patak ng kanilang dugo, may panawagang iniwan. Huwag hayaang manaig ang karahasan dahil ang kapayapaan ay responsibilidad nating lahat. Hindi nila pinili ang mamatay, pero pinili nilang ipaglaban ang tama hanggang sa huli. Lumaban sila hanggang sa kanilang buhay. Sa dilim ng gabing iyon, 5 bayani ang bumagsak, ngunit ang kanilang alaala ay kailanman ay hindi matitinag.